Pagdating sa usapang economic impact ng tensyon sa Middle East, makakausap natin live si RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Good evening, Mike. Good evening, Mr. Gerg, Ms. Ivy at sa inyong mga taga-subaybay po. Okay, paano makakaapekto ang tensyon sa gitnang silangan sa global oil prices at ano yung ibig sabihin nito, Mike, para sa Pilipinas bilang isang net oil importer? Well, kasi tama yun, halos lahat ng langis natin, no, in-import natin. And karamihan nun galing sa Middle East, no? At yun ang impact talaga sa atin, no? Yung presyo ng langis, yung impact sa inflation. Tapos, syempre, pangalawang aspeto, marami tayong OFW sa Middle East. Kasi yung apektado, kita naman natin ngayon yung mga flights, no, basta dadaan sa Middle East, karamihan na halos lahat do sa yung mga lugar na kung saan may mga may mga retaliatory attacks, kinancel muna, so mababawasan yung deployment doon, ultimo may mga ibang OFWs, yung ibang kabuhayan nila maapektuhan kasi ultimo yung mga travelers doon mababawasan, no? Yung turismo doon mababawasan sa Middle East, no? Maraming bansa yan nandoon eh, no? At pati yung syempre baka maapektuhan din yung hanap buhay nila, yung kita nila kasi medyo ingat-ingat muna, safety first, no? Hangga't maaari, yun nga yung meron ding si Trump mismo nagsabi kung hindi muna kailangan lumabas doon muna sila sa shelters, no? Dahil nga may mga missile attacks so safety muna, so baka maapektuhan yung hanap buhay nila, maapektuhan din yung mga remittances na pinapadala din nila. Okay, Mike, puntahan muna natin tong usapin ng presyo ng langis. May mga nababasa kasi akong analysis that the price of crude per barrel can go as high as $80 kung magpapatuloy itong conflict. Paano ito magre-reflect sa inflation, kagaya ng binabanggit mo kanina, at presyo ng bilihin sa Pilipinas? Ayun ang kaabang-abang, no? Malalaman natin yan bukas, pagbukas ng market natin. Sarado kasi nung Biyernes, yung NYMEX oil, yung pinaka-benchmark sa buong mundo na nabasihan, nasa a little over $67 per barrel. That's already among the highest in nearly 7 months, no? So medyo elevated na, naka-price in na yung posibilidad na yun. Kasi more than a week ago, nag-warning na si Trump na binigyan niya ng 10 to 15 days. Mukhang ito, nag-lapse na nga siya, di ba? Ginawa nangyari na yung yung attacks, tapos nasawi pa yung leader ng Iran, no? So so malalaman natin una kasi importante, tama yung mga binanggit nyo, would this be prolonged or hindi yung conflict, no? Doon magbabase yun So kung magkaka-volatility sa presyo ng langis, no? Kung maalala natin kasi na-monitor, well, we've been monitoring it no June of last year nung nagkaroon ng airstrikes na retaliatory between Israel and Iran. Umabot din yan ng mga 75 to 77 barrels Dollars per barrel. dollars per barrel, no? Ngayon nasa 67, no? So kasi ganito 'yon. Masusustain ba yan? Madadrag ba yan? Tatagal ba yan? At pangalawa, yung magkakaroon ba ng disruption sa oil supply chain sa buong mundo? Tulad yan, yung Port of Hormuz, di ba? Kasi yun, kung pwede kasing yung mga Iranian authorities kasi, no, pwede nilang pwede sila mag-block doon. Sabi nila bawal, 'di ba? May mga unang pahayag bawal daw. Pero ang tanong doon, ma-enforce ba nila 'yon? Meron ba makikinig sa kanila, no? Yung mga international community, yung mga iba-ibang bansa, at kaya ba nila patupad 'yon? Pero siyempre, palaisipan pa rin 'yon. Malalaman pa rin natin. Mga wait and see muna in the coming days, no? Pati yung pagbukas sa merkado bukas. Pero siyempre, anong forecast mo, Mike? Anong forecast mo? Ang attitude kasi ng mga nasa market ngayon, cautious muna sila. Parang yung mga kailangan mag-hedge muna yan as a matter of prudence until the dust settles. Siyempre, on the defensive side muna sila. Nga, as the saying goes, parang hedge muna and ask questions later. Parang ganun yung mangyayari muna until the dust settles, hanggang mag-stabilize yung sitwasyon. Kasi mabuti nang makatulog muna sila mahimbing, di ba? Yung protektado yung mga
kumbaga yung mga risk exposure nila, di ba? O yung mga kailangan may requirement na mag-angkat ng langis, i-cover muna nila yon. Siyempre, ano pambayad nila doon? Siyempre, dolyar, di ba? Yung pambayad Mhm. nila. Pati yung ibang, kung meron man sila mga kailangan i-hedge o kailangan i-cover, i-cover muna nila. Then, ask questions later. Pero siyempre, hindi naman assurance yun na masama or kumbaga wait and see pa talaga eh. Titignan muna eh. Pero ganun muna yung immediate reaction on the defensive muna. Pero well, tapos i-assess nila kung mag stabilize ba yung sitwasyon. Yun nga, if the dust settles, as the saying goes, and yun, kasi total, parang mix yung naging yung nangyari ngayon eh sa geopolitical risk na yan eh. Mhm. Sige, nandyan yung attacks, no? Retaliatory attack. Syempre, ano yan eh. On one side, US, Israel. On the other side, yung Iran, pati yung mga proxies niya. Kasi may proxies din siya eh. Yung Houthis, no? Sa Mhm. Red Sea, no? Yung mga Hamas, Hezbollah. Yun, kung ano yung magiging dynamics nila, yung iba-iba, pero kasi ganito rin yung konsiderasyon, no? Yung pinaka-leader ng Iran nasawi, no? So kung ang tanong doon, hihina ba yung leadership doon? Mhm. Hihina din ba yung kung well, magi-stabilize ba yung sitwasyon? Magkakaroon ba ng leadership change? Lahat yung palaisipan pa eh, no? Kung malilipat yung kapangyarihan. Ngayon kasi parang may transition yan do sa Mhm. mga successor, no? Do sa incumbent. Pero ang next question doon, magkakaroon ba ng transition into a new government? Oo. So for the meantime, nagtatansyahan pa, no? Malalaman natin 'yan starting tomorrow yung reaction ng market. But as I said, syempre, they would err initially the side of caution. Oo. Maninigurado muna sila na mas maingat na covered yung requirement sila. Pwede tama sila, pwede rin naman sila magkamali kasi kung gumanda yung sitwasyon, magkakamali sila. Pero kung mag-drag yan at magtagal, ayun, naka-cover yung requirements nila sa langis, mga importation nila, pag-manage yung mga kailangan nila i-hedge, no, Oo. na kailangan nilang angkatin, import, lahat ng 'yon, no? Kasi may epekto 'yan eh. Maganda naman yung financial markets natin. Tulad yan, yung piso at with the strongest for the peso in like 5 months, no? Pinakamababa yung dollar in more than 5 months, no? Nagsara ka noong Biyernes sa 57.665. Pinakamataas niyan more than a month ago, 59.50. So, may improvement yung stock market natin. The strongest in more than a year, in 13 and a half months, since January 6 of 2025. No? Maganda yung market eh, yung mga bond yields natin. Pinakamababa sa loob ng mahigit 2 buwan. And also among the lowest and the best, no? Yung interest rate o interest cost, lalo sa mga bond yields, the lowest in like 16 months, it's October of 2024. Kasi may internal factors din naman, no? Oo. May both internal factors and external factors. Pero sa ngayon, ito yung mga beyond our control, no? So talagang monitor as a matter of prudence, i-monitor muna yan dahil wala tayong control pare-pareho dyan. Pero at least, parang, may, kumbaga, ang tanong na lang talaga, kung hihina ba yung leadership do sa Iran Oo. at kung magkakaroon ng changes sa administrasyon doon. Kasi magiging factor yon kung mapapabilis at medyo hindi na magdadrag yung gantihan, yung retaliatory attacks, kumbaga. Kumbaga yun ang No? magde-determine kasi kung magtatagal pa itong conflict or hindi. And now, Yun, oo. definitely. And now, ang importante dito, Mike, malaman natin kasi sabi mo nga gumaganda yung takbo ng stock market ng ating piso no in the past months. Pero mare-reverse ba ito kung sakaling magda-drag on itong ating conflict or yung conflict na nangyayari sa Middle East? Well, yung sa langis talaga yung magde-determine, no? Mm. Kasi yung langis, kung noong June naman, hindi naman, well, nag-fluctuate siya pero hindi naman masyado. Mm. No, hindi, not too much. Na-stabilize din naman ng mga panahon na yun eh. At noong June yun, umawat din naman kasi si Trump doon, di ba? Dahil nagagantihan yung Israel and Iran, no? Mm. Yun, tignan natin kung if we see something similar, no? Kasi sila yung, kumbaga, yung may control ngayon, yung kung may upper hand ngayon, kumbaga, no? Sa airspace, di ba?
yung US and Israel, di ba? Hawig doon sa sitwasyon ng June. So hopefully yung markets medyo controlled, hindi naman yung kaya magkaroon ng konting volatility pero limited. Yun ang ano natin, no? Kasi fundamentals naman kung di naman masyado magbabago. Kumbaga, Mike, Pero kung ang pagbabatayan natin, yung nangyari nung June, medyo minimal lang yung epekto niya. yeah, And possibly, ito rin yung mangyayari ngayon kung hindi naman magtatagal. exactly. Oo. Kaya kasi naawat ni Trump noon. Oo. Nag-agree naman, di naman nag-ceasefire naman sila, no? Ngayon, iba na yung usapan, parang kung nawala yung pinaka-leader nila, tapos kung hihina din yung leadership mismo sa Iran, lalo silang may control, so doon na magiging basihan din ng merkado, no? If they yung Oo, Mike, let's talk about the import cost, sa langis, sa raw materials, kasi nga nabanggit mo kanina yung Port of Hormuz, no? Medyo tensyonado din yung lugar na yan ngayon at doon dumadaan yung maraming langis na ini-import galing sa Middle East. So, what do you think? Posible rin bang tumaas itong import cost? lalo na sa Russia, no? Ay, sorry, lalo na sa Asia rather, kasi yung karamihan ng langis na kasi biggest customer ng Iran is China, mga 90% ng kasi in the first place naman, naka-sanctions naman yung Iran, no, for many years already dahil nga doon sa nuclear program na naging siya eh. Dahil walang agreement doon sa nuclear program, iyan ang naging basihan ng US at Israel na to do those yung parang preemptive attacks yung nangyari doon. Parang kinontinue na lang yung unfinished business nung June, di ba? Kasi tinira nun yung target nun yung nuclear facilities eh. Dahil nga walang kasunduan doon. So follow through lang yung nangyari ngayon. At ang kakaiba ngayon, yun, mukhang napahina yung, lalo na yung pinaka-leader ng Iran na nasawi doon. Ngayon, baka lalong mas maging in control sila, no? Yung US and Israel. Pero ganito, yung uncertainty lang kasi ngayon, kung magkaroon ng global oil or natural gas or energy supply disruption, yung mga galing sa region na yun, kasi nadaan doon sa narrow strait na yun yung Strait of Hormuz kung magde-disrupt sila. So yun ang palaisipan. Tapos yung sa Houthi naman doon sa Red Sea, no? Ayun kasi yung shortcut papunta sa Europa. Nakita more than a year ago, mga 'di ba, not so long ago, mga around 2 years ago, na nagka-disruption doon, umikot pa yung mga vessels na papuntang Europa, umikot pa sila sa Cape of Good Hope sa dulo ng Africa, no? Nadagdagan ng 2 linggo, alos mga 12 to kalahating buwan yung biyahe mula Asia papuntang Europa. So tumaas yung parang shipping cost Shipping no? cost, no? So, Oo, tama. ngayon, ganun din naman, hindi pa nga nangyari itong huling attacks, tumaas na rin yung shipping cost, no? Meron ng pagtaas at may cautiousness din, syempre. Ayaw din naman nilang yung risk syempre may cost of insurance yan doon sa mga vessels na nagkakarga ng crudo, ng natural gas, ng energy products, pati yung ibang ships na nadaan doon. Ayun lang ang iniiwasan ng lahat, magkaroon ng supply disruption. Gawa nga na 20 to 25% ng crudo nanggagaling doon, dumadaan doon sa Port of Hormuz na yun. Kasi yung gateway doon sa mga big na Middle East producers ng langis na buong mundo, lalo na sa Asia. Mike, now, what do you think are the steps that the government should do to mitigate the negative effects of the conflict and to protect the economy from external shocks, kagaya nga nitong oil price increase? Ito parang may template na tayo eh. It's similar to what happened last June also, no? And maybe in other years, no? Kasi yung geopolitics ng langis, nangyari rin yan more than 4 years ago, yung between Russia and Ukraine, no? So, kahit past couple of decades, so it's really, less reliance on imported oil and other energy sa pamamagitan ng una yung age-old na ginagawa, conservation, no? Yung maghigpit na sinturon sa pagkonsumo ng langis, no? On the consumption side, para hindi import na marami. And more importantly, mas structural and sustainable, yung greater shift na sa renewables para hindi na angkat sa langis. So meaning ito yung mga wind, offshore wind, solar, hydropower, tapos yung mga renewables kasi
yun yung mga biggest investments na itala ng ating bansa for the past 2 to 3 years. Yun, pagka kumbaga, hindi na tayo aasa at mag-aasa sa mga imported palagi na langis, Oo no? nga. At kung kinakailangan, bawasan din natin yung pagkonsumo kasi ultimo yung mga sasakyan kasi yung mga malakas gumamit ng krudo diesel, gasolina, yung mga sasakyan, syempre pati aircraft, no? So it's really ngayon at least ngayon sa mga sasakyan, dumadami na yung electric vehicles, no? Yung mga Yes, hybrid oo. vehicles. So talagang less reliance na yon, no, structural. Pero syempre, nadami pa rin naman yung sasakyan sa kalye. Meron pa rin naman Oo. yung mga ICE na internal combustion Alright. engine na gumagamit ng gasolina, diesel. So pagbawas nun, syempre yung mga age old kahit no 1980s, 90s, past Oo nga, 20, Mike. 30 or 44, yung pagtipid, no, yung ibang alternatibong transportasyon, yung pagtitipid para hindi import ng import, makakatulong din 'yon, no? And yung shift sa renewables, of course technology of course is Oo. number one, no? Alright, Kasi sige. using the best technologies, hindi na tayo, pero Okay. syempre yung realidad meron pa ring epekto, pero yung epekto hindi na gano'n kalaki, medyo bawas na yung epekto kasi ang impact niyan Okay, Mike. yung inflation natin, no, yung presyo ng bilihin. Alright, Mike, I hope meron tayong mahabang oras but let's discuss it some other time. Maraming salamat, RCBC Chief Economist Michael Ricafort, at magandang gabi sa iyo. Maraming salamat, Sir Greg, at sa inyong mga taga-subaybay. Ganda gabi po.